Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako sir. Are you willing to sign it? This question is also addressed to Vice Mayor Paulo Duterte. Anyway, kung mali ako rito, then the whole world will laugh at me. Are you willing to sign it? A waiver. Ando dito. Ito na. Mr. Chair, I'm not willing to sign the waiver. Ikaw ba? From suitcases o mga maletang laman ay pera to duffel bags. Kung may suitcases ng pera na tinawag ni Orly Gutesa na basura para di umano kina former House Speaker Martin Romualdez at Zaldico, may pasabog naman ang isang whistleblower laban kay Pionatic Sara Duterte. Isang nagngangalang Ramil Lagunoy Madriaga ang biglang lumitaw sa eksena at ngayon may credible allegations di umano na si Pionatic travel vlogger na si Inday Sara ay pinunduhan ng pogo at drug money. Si Madriaga ay binansagan ngayon ng media na bagman ni Piona at ito na nga ang sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na magbubulgar sa nakakasulasok na baho ni Piona at ng mga Duterte. Merong magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. At dahil dito nanggagalaitin na naman sa galit ang mga malademonyong panatiko ni Digongyo kay Sentry na hindi lang DDS Inquisitor kundi Demon Slayer na rin ng Pinas. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Matitindi ang mga akusasyon na binulgar ni Madriaga sa kanyang affidavit na nauna nang inilabas ng media. Ayon sa kanyang affidavit, nauna siyang nagtrabaho kay Pionang May Saltik noong mayor pa ito sa Davao para sa intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Isa sa pinakamatinding ibinunyag niya ay ang pondo di umano para sa Isip Pilipinas national campaign ni Piona ay galing sa pogo operators at drug dealers. Ang tinding pasabog ito kasi bilib na bilib pa naman ang mga DDS sa war on drugs at tokhang ni Digongyo, pero ang mga Duterte pala ang drug protectors at drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako sir. Mapabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, oh yes. We're just trying was to... just no, Mr. emphasizing President, the we're just point asking that to clarify your alam ng statements. Police, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. Pero syempre, dahil sangkatutak na bobo ang mga DDS, imbes na magising, malamang mas proud pa sila ngayon. Pustahan tayo. Nakakagulantang na nga ito dahil isang member mismo ng inner circle ni Piona ang nagbulgar sa mga baho ng vice-presidente, pero mukhang hindi na bago ito sa mga Filipino netizen kasi ilang beses nang nadulas noon si Mima, butanding Harry Roque na ang pogo daw ay cash resource ni former President Digongyo. Ang pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating At dahil bagman si Madriaga,
may proof daw siya at siya mismo ang nag-pick up ng mga milyones na perang galing sa Pogo na nakalagay sa duffel bags. Alam nating lahat na si Digongyo ang nagdala ng Chinese gambling o kilalang Pogo sa bansa. President Rodrigo Duterte says the Chinese should not be immediately blamed for illegal drugs in the Philippines. So this has to be a thorough investigation before we start to blame mostly Chinese. Do not conclude right away. Pero kaagad namang pinatigil ni PBBM matapos matuklasang naging pugad ito ng mga karumal-dumal na krimen kagaya ng espionage, kidnapping, torture, murder, text scams, loan scams at marami pang iba. Ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Ayon pa kay Madriaga, lumalabas na hindi lang drug money recipient kundi drug protector, drug smuggler o pwedeng drug lords din ang mga Duterte kasama ang asawa ni Pionatic Sara na si Mans Carpio na nauna nang nadawit sa drug smuggling kasama ni Congressman Pulong noong panahon pa ni Duterte. Mr. Chair, I'm not willing to sign the waiver because I'm not familiar with those figures, Mr. Chair. Precisely. If you're not familiar, therefore, mali ito. There's nothing to be afraid of. Kung wala yung accounts na, then there's nothing to be revealed. Mr. Chair, there's nothing wrong if I don't know. So you're not willing to sign a waiver? So you're not willing to sign a waiver, Attorney Carpio, to show to the whole country that wala kayong ganyang halagang amount na nagtatatawa ka nga parang it's preposterous. But, excuse me. Yes. I would again ask the senator to refrain from editorials. Anyway, Okay. we are only going to go for the facts, not the editorials. The answer, Attorney Carpio, you're not willing to answer, to sign the waiver. Mr. Chair, I already answered. I'm not willing to sign. Okay. At ayon pa sa affidavit ni Madriaga, personal daw siyang inutusan ni Mans Carpio na pick-upin ang mga magnetic lifters sa Bureau of Customs. Sa umano'y pagpuslit ng mahigit na 4 na bilyong pisong halaga ng shabu gamit ang mga magnetic lifters. Pero ayon kay Sherto, sinetap lamang siya dahil sa kanyang report noong 2017 na sangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sa kanyang report kay Noy PNP Chief Bato de la Rosa, Police Director Camilo Cascolan at General Oscar Albayalde na pumalit kay de la Rosa, tinukoy ni Sherto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking shabu laboratory sa Davao noong 2004. Si Michael Yang, based dun sa report na isinadmit ko sa kanila, is involved siya doon sa pag-establish ng clandestine shabu laboratory sa Domoy, Davao City. Ang magnetic lifter case noong 2017 pa ay isa sa pinakamalaking shipment ng shabu sa front door ng bansa sa gitna ng tukhang ng Duterte regime. Nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Dispense with the investigation, file the case in court. Darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung son-in-law That ay... would be, I take exception to that statement, Mr. Chair. Tinatayang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu
sa loob ng mga magnetic lifters ang ipinasok sa loob ng bansa via customs na nakapagtataka dahil panahon niyon ng tokhang ni Digongyo. Nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Ayon kay Asierto, isinumita raw niya ang kanyang intelligence report sa PNP at PIDEA pero hindi ito pinansin. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is sinaraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binarel, namatay. Ilan ang namatay? Dahil po dyan sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Maalalang hindi man lang naging interesado si Digongyo noon na imbestigahan ng importer that time. Ang matindi pa, sinubukan pa ni Digongyo na ikubli at pagtakpan ang pagkabulgar ng magnetic lifter case na inimport mula China ng di umano'y Davao Drug Mafia Group sa mismong front door ng bansa o Bureau of Customs. Yung sabi nila na they found the metal but they opened it, there was none. It was pure speculation. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. Ayon sa PIDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposlit na ang droga palabas ng warehouse. At ang mga witnesses at mga whistleblowers ang ipinakulong imbes na yung mga alleged smugglers na si Pulong at Man Scarpio. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Parehong graduate ng San Beda College of Law sina Madriaga at Pionatic Sara at noong nanalo ang huli sa pagkabise, si Madriaga daw ang naatasang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Hindi lang ang mga nakakagimbal na akusasyon ukol sa pogo at drug money ang ibinunyag ni Madriaga, kundi pati na rin ang confidential funds corruption ni Piona. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang-test yan.